Papaano nga ba pinaghahandaan ang pagbabalik sa Pilipinas? Ano ang pinangangambahan o kinatatakutan ng marami nating mga OFW bakit hindi makauwi sa bansa? Ito po ang inyong Bantay OCW program, hatid ng Bantay OCW Foundation. Ako po si Susan K. Ipagpapatuloy po natin ang pakikipagkwentuhan kay Lois Gabriel mula sa Dubai at yung kanyang pagdidesisyon na manatili na sa bansa matapos ang ilang mga taon na pagtatrabaho sa Dubai, United Arab Emirates. Ito po ang part 2 para naman sa ating usapang kabuhayan. Hi! Welcome back, Lois! Ayan, pagkwentuhan natin. Ikalawang bahagi naman ito. Ano ang nangyari kay Lois Gabriel pagkatapos ng 6 na taon, right? Yes. Na pag-abroad sa Dubai. Paano mo pinaghandaan ang pagbabalik mo? Nung nag-usap kami ni husband, syempre prepared siya, meron siyang work dito. And I also have informed my family po na uuwi ako. Okay. Para lang po ready sila. And I also have prepared myself na it will be a different setting na. Hindi ko na pwedeng gawin yung ginagawa ko before po sa Dubai na pag-alagala, ganun po. Kasi nasa Pilipinas na. At mas maghihigpit na ng sinturon kasi iba na po talaga ang magiging buhay. Ang perspektibo lang po namin na sinet talaga nung husband ko na it will be difficult in the first 3 months. So, prepare ko po talaga yung loob ko. But after that po, I'll get used to the life. Ano, nag-employo ka? Hindi, ma'am. We've decided na mag-full-time mom muna po ako habang siya yung nag-work. Ilan na ang baby nyo noon? Isa pa lang po. Okay. And then, siyempre, ma'am, career woman ako. So, hindi mo... Tsaka sanay ka may pera. Opo. Yun, tama ka diba? ma'am. Sabi ko nga, sanay ako na meron akong pera. So, although, in fairness naman kay husband, lahat ng sweldo niya sa akin, pero ma'am, hindi mo magagastos yung hindi mo pinaghirapan, di ba? That's a respect to your husband. Lakas naman ang konsensya nito. Opo, ma'am, promise, malakas talaga. So, ganito po yung nangyari, ma'am, noon. May mga anong tawag doon? Meron po akong mga sideline. So, nag-insurance agent po ako. Okay, so, nakita po yung potential ko, kaya lang ayoko po talaga ng merong anong tinatawag doon, may quota. Na-stress po ako sa may quota. So, I also parang decided not to push through with that kind of line of work po. And then, ma'am, I started po yung sa hosting muna. Kasi yun po yung forte ko talaga, hosting. Natuto po ako dahil sa Dubai kasi tinatap po ako lagi ng boss o yun sa community namin to host Middle East Conference, mga ganun po. So, ang bigay po siguro ni Lord sa akin, ma'am, confidence. Yun po talaga yung feeling ko na binigay niya sa akin. Kapal po yung mukha ko. So, yun po, hosting. Yan ang kinarir mo? Yes, ma'am. Started with the relatives. Pag birthday, ako na mag-host. Ganun po ako. Lakas ng loob, ma'am. Hanggang sa unti-unti, ma'am, nakikilala ng mga relatives muna. So, pag may mga birthday, sabi nga, Lois, ikaw mag-host. Pero wala pong bayad yan, ma'am. Pro bono yun. Really? Yeah, you really have to start that way po talaga. And then, siguro, ma'am, nung nag-try ako ng coordination service, dahil wala po akong team, it did not materialize po. So, nahirapan po ako. So, the year 2000, kasi ma'am, parang for about a decade po, full-time ako na housewife. Pero Lois, sa mga panahon na sumusubo ka at try ka ng iba't ibang karir na pwede mong gawin, may fixed income ang pamilya. Siyempre, nandiyan si husband. Opo. Kaya po siguro hindi po ako masyadong na-pressure. Kasi nabubuhay po kami dahil may fixed income si husband. Pero ma'am, ang tagal din bago siya nag-pick up, ma'am. As in, talagang lumuluha na po yata ako ng bato nun. So sabi ko... Itong ginagawa mo? Ano, na isang taon? Ma'am, hindi. Mahigit? Dekada din. As in, 1 year din po, 10 years, more than, na bago siya nag-pick up na meron na talaga nagpapabook, ma'am. It only came, ma'am, siguro mga 2007, nung mag-start po akong mag-aral ng makeup artistry. Kasi sabi ko, kakalimutan ko na yung coordination service kasi parang wala naman gustong maniwala na kaya kong mag-coordinate, ma'am. So sabi po ng
the late sister-in-law ko tsaka si husband, pag-aralin ka namin. Kasi ma'am talaga na-depress po ako. Feeling ko naiwan na ako. Pero hindi mo inisip na babalik ka sa abroad? Hindi ma'am. Never. It's never an option. Oo. It's never an option. Kasi ma'am, na-enjoy ko na sa Philippines. Yung pera natin, kabisado mo na yung budgeting. Mga anak mo, kasama mo. Opo. So you won't really think of that anymore. Yeah. So, nung pong nag-start na akong mag-aral, for a year ma'am, nag-aral ako ng makeup artistry. So, ready na po ako na talikurin ng coordination service kasi parang paisa-isa lang ma'am. Tapos parang ang dami pa reklamo nun, ang dami daw pong mga loopholes, gano'n. And then, twist of fate po ma'am, kung nung nag-graduate na ako ng makeup artistry sa SOFA, bigla naman ma'am may nagpa-coordinate sa akin. And then the rest is history, ma'am. Dire-diretso na siya. And that was 2008. Oh, wow. Ay, sorry, ma'am. 2018. Parang may time lapse ako. So, naging 2018, events coordinator ma'am. ka na. Yes. At the same time, host, marunong ka makeup na artist. Oh, wow. Kaya lang naman po ako na makeup because sabi ko, kapag may problema sa mga suppliers, I can do the bridal makeup po. Although meron pa rin po, ma'am, hanggang ngayon. So, ano to, mga kasal? Yes. Special events, debut, weddings, corporate po. Wow, congratulations. So, Thank you pwede po. natin kunin ang serbisyo ng isang Lois Gabriel. Ayan, yes. Pwede, no? Yes, pwedeng-pwede, ma'am. May discount ka pa. Yung mga OFW natin na nagbabalik at may mga events sila dito sa Pilipinas, isa sa problema nila yan. Yan lang pagpapakasal, hindi ba sakit ng ulo sa pag-aayos? Ma'am, napakaswerte ko rin po kasi almost half of my clients are overseas. Oh, really? Siguro po nakita po nila yung mga ibang kliyente ko kasi na hindi nahirapan, specifically po sa communication. And then I made myself clear na legitimate po ako, may DTI ako. And yung constant communication po, wala pong no-sin sa akin. Lagi po akong sumasagot sa mga inquiries po nila. Kasi mas madalas po silang ma-scam yung mga overseas base po. Saan ka makikita? I have a FB page po, Lois Gabriel Events. And then I have a working number na that they can check po. So, mostly po sa FB po talaga yung social media platform ng Lois Gabriel Events po. O di, imbitahan mo yung mga kababayan natin. Go ahead. Hi, Dubai friends! Dubai yung friends talaga. Mga Dubai friends and the neighboring countries. So, Lois Gabriel Events, ready to serve you. Corporate man yan, birthday man yan, wedding especially yun ang forte namin, ma'am, sa wedding. So, inquire na po kayo, Lois Gabriel Events, one click away lang kami. And your message na huwag katakutang magbalik sa Pilipinas. Oo, sa mga kababayan ko, lagi kasi tinatanong yan sa akin ng mga kaibigan ko nandun, how did you do it? Unang-una, syempre, tiwala lang talaga sa Panginoon, ma'am. No? I don't want to be sound so preachy. Pero dun pa rin talaga yung anchor ng faith natin. Pangalawa, bakit ka matatakot sa lupang sinilangan mo? Yun po rin yung naisip ko. And number 3, meron pong gem sa Philippines. You just really have to find it. And you just really have to trust the process po na meron talagang nakalaan para sa'yo. At sa mga kapwa mo kababaihan? Okay, to my fellow beautiful women out there, so it's never too late to start a career. I go back around mga 38 na po ako when I started doing this again. So it's never really late for you to have a career at your own pace. Kasi ako po, I only accept minimal number para po meron pa akong oras sa mga anak ko at sa pamilya ko. And you just have to search for what you think that you love at yung ma-enjoy mo talaga as if you're not working at all. So, kayo, kayang-kaya nyo. Kung nakayanan ko, kayang-kaya nyo din. At posibleng-posible na magbalik sa Pilipinas, ano man yung inasahan nila sa ibayong dagat, pwedeng-pwede, meron dito. Yes, ma'am. Pwedeng-pwede talaga. Wala pong imposible, lalo na nandito ka sa Philippines. Ang dami-dami pong oportunidad dito. Kailangan mo lang talagang tingnan kung ano ang para sa'yo. Thank you very much, Lois.
O ayan, ano pang hinihintay ninyo? Talagang inspirasyon natin si Lois Gabriel para sa ating mga OFW, para sa ating mga kababaihan at posibleng-posible ang buhay sa pagbabalik sa bansa. Ano man ang nangyari sa inyong pag-abroad, nagtagumpay o di man nagtagumpay, pwede pong magtagumpay kayo saan man kayo naroroon. Lalo pa kasama ang pamilya at sabi nga ni Lois, sa iyong sariling bayan, anong katatakutan mo? Ito po ang inyong usapang kabuhayan hatid ng Bantay OCW Foundation Part 2 sa buhay ni Lois Gabriel. Ako po si Susan K.